Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Pag-usapan po natin itong nangyayari sa impeachment. Napakamahal po na palabas so far. Sa almost 15 days na yata na impeachment trial, mga pong wala pang napapatunayan ang prosecution. Remember po, sa trial na ito, the burden of proof ay nasa prosecution po. Kailangan patunayan po nila na matibay ang kanilang mga ebidensya. Ang depensa po, tutusin, ay hindi kailangan na magpatunay dito sapagkat ang presumption of innocence ay nasa defense. So far po mukhang wala pang napapatunayan ang prosecution. Dito po sa unang pinag-usapan na crime rate at sedition, ang proof po na kailangan dito is proof beyond reasonable doubt. Bakit po? Sapagkat they want to prove that the crime is committed. Ngunit lumalabas po na mukhang mahina ang prosecution. Hindi po nito napalabas na talagang ang grave rate at ang sedition ay nakamit ng Vice Presidente. Ang sinasabi po ng witness na sa kanilang palagay, na sa kanilang paniniwala o kanilang opinion ay sapat na sabihin nagkaroon ng grave rate ang Vice President. At ayon po sa balita ay nagsampa na sila ng demanda sa Regional Trial Court. Pero sa ating palagay po, itong sinasabi ng depensa, walang jurisdiction ang Regional Trial Court sa nabanggit na kaso. Bakit po? Sapagkat ang Vice President is impeachable officer. At ngayon po, itong grave rate at sedition ay nililitis na po sa impeachment court. So, ibig sabihin po, this is a violation of the non-forum shopping. Kaya, dismissible po ang nabanggit na kaso sapagkat kasalukuyan pong nililitis yan sa impeachment court at kanilang sinampahan at the same time sa Regional Trial Court. So, ibig po sabihin, binabiolate nila o nilalabag nila ang non-forum shopping. Dito naman po sa sinasabing mali na paggasta ng confidential funds, lumalabas po na ito ay haka-haka o opinion o paniniwala lamang ng mga auditor. Ito po ay napatunayan sa pag-aamin ng mga testigo katulad ng Attorney Wamel at ng
isa pang testigo kasunod niya na lumalabas na sa kanilang paniniwala mayroong mali na paggamit ng confidential fund, kaya kanila itong dinisallowed. At iyon po ang naging basehan ng mga congressmen sa pag-impeach sa Vice President. Ang ibig po sabihin, una, na hindi final ang decision nila sapagkat hindi ito nakarating sa Supreme Court sa makatuwid. Premature ang kaso sapagkat ang mayroon pa pong remedy ang Vice Presidente at yan ay pagpunta o pag-apila sa Supreme Court on the ground of grave abuse of discretion. Sa mga katuwid, so far po hanggang ngayon wala pang napapatunayan ang prosecution sa nabanggit na impeachment trial. Kaya sasabi po natin na itong impeachment ay talagang palabas lamang upang idihis ang atensyon ng sambayanang Pilipino mula sa flood control scam. Kaya naman ang sambayanan ay nakatuon ngayon sa impeachment at tila baga nakakalimutan na ang flood control scam na nagkakahalaga ng trilyon. Remember, ang inahabol lamang dito ng mga congressman ay ang sinasabi di umano na 600 million na confidential fund ng Vice President. Kung talagang nagnanais sila ng accountability, dapat ang in-impeach dito ay ang bangag na Pangulo at ang mga sangkot sa flood control project na nagkakalaga ng 1 o more than a trillion pesos. Ito po, kung tutusin po, ang 600 million na sinasabi nila na ginastos ng pangalawang Pangulo ay barya lamang sa halagang 1 milyon na maliwanag na kinrakot mismo ng Pangulong Bangag na si Bongbong Marcos at ng kanyang mga alipores. Kaya po ginawa nila impeachment na ito upang ito ang pag-usapan ng taong bayan sa halip na ang flood control scam. Kaya mga kababayan, huwag tayong pumayag o huwag nating hayaan na basta kalimutan na lamang ang flood control scam. Dapat dito po tayo tumutok sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado na pinamumunuan ni Erwin Tulfo. At ang balita dito, ang sabi po ni Erwin Tulfo, hindi na nila itutuloy ang investigasyon sapagkat kanila na itong ililipat sa ombudsman. Ang pagdating po sa ombudsman, alam po naman natin na si Boyeng Remulla bilang ombudsman ay hindi lamang basta tuta ni Marcos. Ito ay aso pa na lahat ng ginagawa, lahat ng gusto ni Marcos ay kanyang sinusunod. So, huwag po nating payagan na basta kalimutan lamang ito. Alalahanin po natin ang flood control scam
ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa at ang Blue Ribbon Committee Chairman sa katauhan ni Erwin Tulfo ay sangkot din po. Ayon sa 18 Marines, siya ay isa sa mga nakatanggap ng malitang pera mula sa flood control. Kaya natural lamang at talagang iiwasan nila ang investigasyon sapagkat sila din ay kasangkot, katulad din po ng pagkakasangkot ni Ping Lacson. Kaya maging si Ping Lacson ay paibos po ang kanyang ginawang investigasyon sa nasabing isyu. Mga kaibigan, kababayan, mga kapatid, mga kabarangay, tandaan po natin na kung tayo po ay hindi magkakaisa at labanan ang katiwaliang ito, ang malulugpo ang sambayan ng Pilipino. Si Bongbong Marcos ay nagtatagumpay sa kanyang masamang hangarin na pangurakot sa bayan dahil po karamihan sa ating mga opisyalis, kasama na po ang military, ang mga pulis at ang mga nasa gobyerno ay kasangkot po dito sa flood control na ito. Kaya sila po ay loyal at patuloy na nagtatakip sa bangag na Pangulo. Kaya nasa sambayanan po kung hindi sila pumayag sa ginagawa ng bangag na Pangulo ng panluloko at pangurakot sa sambayan ng Pilipino. Marami pong salamat. Pansamantala po ay wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga.